Alam niyo, masabi ko dito ngayon sa for this opportunity na makapagsalita. Etong NBI na to nanghaharas to eh. Babalikan namin yan sa Congress. Pagdasal niyo hindi manalo yung Duterte Youth Party List. Pag nanalo, ipapatawag namin kayo sa Kongreso. Eto, Senator Amy Marcos, magpasalamat ka dito kay COMELEC Chairman George Garcia. Pasalamat ka dahil naglabas sila ng COMELEC Resolution number 109999 na kung saan pinagbabawal ang pangangampanya ngayong April 17 at 18. Kaya naman, dito sa video na to, purely reaction ho muna tayo. Pag-usapan ho natin itong mga banat nitong si Sher Cardema dito kay Jaime Santiago, NBI Director. At dito rin ho sa video na to, re-reaction ho natin itong bibig nitong si Boy Remulla. Ibang klase, pati bibig ni Remulla hindi na ho sumasang-ayon sa kanya. Yung talagang parang false yung bibig niya dito sa video na to. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, mega love shoutout ho muna natin. Itong isa sa mga tagapanood natin dito sa PH Update. Dito kay Sir Saul Kitain. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update, no. Mega love shoutout habang nakaupo ho siya sa kanyang massage chair, nanonood ho siya ng ating mga video dito sa PH Update. Maraming salamat sir, mabuhay ho kayo. Maraming salamat sa napakatinding suporta. Dito rekta na ho tayo dito kay Boying Remulla na kung saan pati ang bibig niya hindi na ho sumasang-ayon sa kanyang mga pinagsasabi dito sa video na to. Wala ho muna tayong politika, purely reaction ho muna tayo. Naglabas ho pala ng resolusyon ng COMELEC. Ngayon lang ho nating nakita. Kaya itong si Senator Amy Marcos, medyo ho muna tayo ngayon. Ika nga, yung kung tawagin ito ceasefire. Eto, dito ho tayo. Game. Gagawin nila yan whether we like it or not. Anong nangyari doon? Lunukin mo muna kasi. Hindi mo na ma-feel yung yung tumutulo sa bibig mo, boy. Pambihira talaga. Tingnan nyo yan, mga kababayan. Gagawin nila yan whether we like it or not. Grabe, no? Ano kayang problema nitong si Boying, di ba? Yung lumalabas na lang, tumutulo na lang yung bibig sa niya yung sa bibig niya Parang parang naglalaway na di ba? Siya pa, panoorin ho ninyo mga kababayan. At yung sa lahat ng ginawa ho ng mga tao nito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi naman ho ngayon ng karma. Hindi ho ngayon ng karma. Merong panahon yan, ika nga. Ibang klase ho, no? Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo dito sa ating susunod na video dito. Dito naman ho mga kababayan, maririnig nyo ho itong mga bagong graduates na to. Pinigilan ho sila nung sinigaw ho nila yung apelido nitong si Tatay Digong, pinigilan ho sila ito. Sarap niya, no? Graduate na, Sarap, Diyan na mag-uumpisa ang totoong buhay, mga brad. Okay, graduate. So, ayaw nung anong eskwelahan. Ayaw nila yung sigaw na Duterte. Baka gusto nila bangag. Eto mga kababayan, politika to Hindi to pwede. Ito ba? Ito. Ingat to sa mga naggagrab at nagtataksi. Baka maka-encounter ho kayo nito. Grabe bigat, brad. Ang heavy. Hindi naman siguro Tourette syndrome yan, Kasi yung siya, yung gumaganon Ingat to sa mga makakasakay ng ganyan, Mahirap na ngayong mga panahon na to. Ika nga nila, mas marami na ang adik kesa sa puno sa Pilipinas. Dito tayo, lipat tayo. Nako, kay Senator kay Senator Bato de la Rosa, dito naman kay Ma'am BH, dito kay Bernadette Herrera, di rin natin pwedeng pag-usapan yan. Ito ba? Ito si George Garcia, hindi rin yan Rekta na ho tayo sa sagot nitong si Sher Cardema dito sa dito kay COMELEC, dito kay NBI Director
Jaime Santiago. Panoorin ho natin itong mga kababayan. Pandiinan na naman ho ito. Alright, sir, paano niyo po tutugunan? How do you respond to the NBI's criminal charges filed against you and another Duterte ally over the claims that you made that there was a TRO against the arrest of the former president? Yes, normally, you just answer, di ba? You just answer their allegation. And it is not a claim. It is an alleged claim. Kasi baka akala ng lahat, kinasuhan, guilty agad. And dahil may claim sila, I claimed it. First of all, I was not privy. I was not a petitioner to that said TRO application. That was March 11 when President Duterte arrived in Villamor Air Base in NAIA. From noontime until midnight, I was there outside the gate of Villamor. I am not part of the TRO petition. So kung anong naririnig ng taong bayan mula sa balita, yun lang rin ang naririnig ko. Alam niyo, masabi ko dito ngayon for this opportunity na makapagsalita, etong NBI na to nanghaharas to eh. Nako! Alam niyo, for 10 years, Nako, narinig mo ba yon, Jaime Santiago? Nangaharas daw kayo eh. Yan ang hirap ho kasi. Kaliwat kanan ng kriminalidad sa ating bansa kung anong pinag-aatupag nyo eh. Di ba? O mga Filipino-Chinese businessman nagkakandawalaan. Kaya diyan kayo nalulusutan. Yan ang problema ho ng law enforcement sa bansa na to. Ang ginigipit nila yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng napakaraming problema ang dapat nilang atupagin. Kaliwat kanang kidnapan, gurguran, di ba? Droga, hindi. Hindi. Atupagin nila yung mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibang klase ho talaga. Ito pa naman si Jaime Santiago. Taas pa naman na respeto natin sa mama na yan, di ba? Ngayon, wala. Nagpalamon ho siya sa politika. Hindi naman ho nila pwedeng sabihin na ang NBI hindi nagagamit sa pamumulitika ng administrasyon na to. Napakalaking kabalbalan naman ho yun. Di ba? Tuloy. in government, I have been defending our policemen, our soldiers, and our law enforcers, the NBI. Wala kaming tigil pamimigay ng medical assistance sa lahat ng tropa ng gobyerno na kalaban ng NPA, kalaban ng mga kriminal. Yan ang trabaho namin sa Duterte Youth Party List. Sa dami-dami ng kidnapping at patayan ngayong panahon na ito, ang naisip pa ng NBI imbestigahan ay ako. Hindi man lang yung mga nangyayaring krimen sa lansangan. So dito makikita ninyo, bakit ganito yung focus ng NBI ngayon? Pangalawa, sinasabi ng NBI dyan, it was a volatile moment na baka daw kapag may sinabi yung tao, lalong maging volatile. It is not our fault na naging volatile yung moment. It is the government's fault na ginawa nyo yun sa isang dating presidente ng Pilipinas. What do you expect? He was voted by a majority of millions of Filipinos. Ano akala nyo pag kinuha niya yung tao, walang magagalit kahit isang Pilipino? Siyempre, madaming magagalit and you created that volatile moment. Okay. Ang ating pinag-uusapan dito, there is a freedom of speech for every Filipino. At galit na galit yung mga Pilipino. Bawal ba magsalita ang Pilipino sa ginawa niyong moment na yon? Okay, Mr. Cardema, what the NBI wants to know or what the public wants to know is that saan niyo po ba nakuha yung report na may TRO na na-issue and why did you share it without verifying if it is already actually released by the Supreme Court? Go ahead, sir. Kung sinasabi ko nga kanina, kung ano lang ang narinig ng milyong-milyong Pilipino ng mga oras na yon, yun lang rin ang narinig ko. Dun sa Villamor Air Base, siguro lampas 20 doon na tao ang nagsasalita patungkol doon sa TRO. Bakit Narinig ko natin yan na meron ng TRO, meron ganito, meron ganyan. Ang hirap po nito mga kababayan, baka yung alingas-ngas na yun, nanggaling din nandiyan sa kampo ni Bangag. Diba? Para pagka kinagat ng mga taga-suporta ni Tatay Digong, babalikan sila.
Kagaya na lamang ng nangyari nito. Kaya ngayong mga panahon na to, mag-ingat ho tayo sa ating mga sinishare kasi talagang nagpapalabas ho sila ng mga peking impormasyon, balita para ibahagi ng mga kababayan natin sa social media at sa ganung paraan mababalikan ho sila ng mga individual na aso nitong si Marcos Jr. Kasuhan niyo ako doon sa narinig ko lang. That news, I am not the originator of that news. Kung ano yung pinag-uusapan ng tao sa nangyayari, yun lang rin ang sinasabi ko. Bakit nyo ako kinakasuhan? Dahil kandidato yung Duterte Youth Party List. Ganun ba yun? Sinasabi ko dyan, there is freedom of speech for every Filipino that is enshrined in the Constitution. Kung nagsasalita kami patungkol doon sa nangyayaring yon, sabi nga nila, it is a volatile moment. Alam ba namin kung nandun pa si Pangulong Duterte sa binabantayan namin? Siyempre hindi. Alam ba namin na kung ano yung balita tungkol sa sinasabi nilang TRO? Siyempre hindi. It is a volatile moment according to them. Why would they file a case to a person who did not hindi sa akin nag-originate yung balita na yon? Sir, so ang That is dapat... pure harassment. Right. Sir, so tama po ba, based on your logic, ang dapat kasuhan dito is the one who peddled that information, Attorney Lambino? That is also an allegation of them. Again, I am not sure who started the issue regarding that TRO. Ang pinagbabasihan lang natin, during that time, I think 9 p.m. of March 11, when there were around 3,000 people in front of Villamor Air Base angry for detaining President Rodrigo Duterte, ang dalawa lang ang balita na umiikot doon. Baka isakay sa eroplano si Pangulong Duterte, baka mag-issue ng TRO ang Supreme Court. Yun ang alam ng lahat doon. And they cannot prove na with intention and with malicious intent na talagang pinedel yung issue na yon. Kung ano lang nakikita namin sa balita on that volatile moment, according to them, yun lamang ang maririnig ninyo mula sa amin. Sir, in hindsight, they say hindsight is 2020. In hindsight, would you have done differently? Would you have verified first the information before sharing it to your network? I did not share it to my network. That was made clear by the NBI. No, sir, your I did not network share it meaning in my, your followers, meaning the people who support you, meaning the people around you. In hindsight, would you have done the same thing? Or would you have verified first the information that you heard from your fellow Duterte supporters who were there on the ground? First of all, if I really had intention to share it, I had the Duterte Youth page with 900,000 followers. I had my own page which has 60,000 followers. Why did I not share it there? Meron lang kasing reporter na nagtanong anong masasabi ko tungkol dun sa TRO. At meron rin nagsabi dun sa tabi, may issue na. So, yun lang ang aking sinabi. From what I can grasp in that situation, in that location. So, if that is, nagkamali doon, it did not originate from me. I am not even privy and a petitioner to that TRO. Parang may napadaan lang balita sa palengke, tinanong ka tungkol doon sa issue na yon, sumagot ka lang. Napaka-abnormal naman kung hindi ka sasagot, di ba? The issue there is who started the news that there is a TRO. That was not me. I do not know why the NBI is even filing a case against me. You know, may mali yung NBI dyan eh. Alam niyo, pinakita ng NBI yung mismong residence ko, address ko sa TV. That is protected by the Data Privacy Act. Kinakasuhan mo isang tao tapos pinakita mo kung saan siya nakatira. You are a lawyer. You are all lawyers. And you showed the address of the person you are claiming to be yung kinakasuhan ninyo. Mali yun eh. Pwede silang kasuhan dun eh. Pangalawa, babalikan namin yan sa Congress. Pagdasal nyo hindi manalo yung Duterte Youth Party List. Pag nanalo, ipapatawag namin kayo sa Kongreso. Bakit ganyan yung mga iniimbestigahan ninyo? National Bureau of Investigation kayo. Ang daming napapatay, nakikidnap ngayon. Ang iniimbestigahan ninyo, yung mga nagsasalita patungkol sa mga
possible abuses ng government. We are just Yun. reacting to what the government is doing. Hindi dapat yan ang linyahan ng NBI. Ang linyahan nyo, National Bureau of Investigation, to investigate kidnappings, murder, and iba't ibang heinous crime. Yun ho kasing mga issue na yun, talagang yun ho ang nakakapangtaboy ng mga dayuhang mamumuhunan. Yun dapat talaga tutukan ng pansin ng NBI. Ang trip po talaga nila yung mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ba naiiya ang NBI dito sa nangyayari na to? Ang dami yung problema ngayon sa ating bansa pagdating sa peace and order. Ang pinagkakaabalahan nila itong mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba kayo naiiya dyan sa NBI? Laki-laki ng pondo na ibinibigay sa inyo. Tapos yung mga nagpakalat lamang ng Quezon TRO nung dadalin na ang tawag dito sa The Hague, Netherlands si Tatay Digong. Nandun na si Tatay Diggs. Kung ano man ang nangyari nung araw na yon, tapos na yon. Hindi, malinaw naman, hindi naman senior nitong si Congressman Cardema. Bigla-bigla, kakasuhan na sila kagad. Sa ating bansa, parang pang-barangay tanod yung ginagawa ninyo. Naku. Sir, you mentioned na babalikan nyo ang NBI should you win a seat in Congress in the upcoming May 2025 elections. Do we expect a tit for tat coming from an elected official? Or is it accurate to say na gagantihan nyo yung NBI when it comes to the... Hindi, tatanungin sila kung bakit ang daming problema ng bansa. Ang pinag-aatupag nila itong mga ganitong klaseng mga daming fake news na kumakalat sa social media ngayong mga panahon na to. Pinakamatinding fake news na kumalat yung 20 pesos ang bigas. Wala namang kaibahan yan doon sa TRO, 20 pesos na bigas. Bakit di imbestigahan yun? Yung continuity. Hindi ba fake news yun? Yung mass shape ngayon ng ating bansa compare doon sa administrasyon nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yan talaga ang literal ng mga fake news. Sa bagay, umamin na rin naman ho ang PNP na kung saan talagang ngayong mga panahon na to lumalaho ang kriminalidad sa ating bansa. Kaya ibigay na natin sa kanila yun, Higang. No. You said that. Wait na. Yung No, sir, in your words, you said babalikan ko. Yeah, Ipagdasal nyo na wag manalo ang Duterte party list. That gagantihan term came from you. Ang sabi ko, babalikan namin. Why? Every agency of government, I was head of agency before, every agency of government, we go to Congress to ask for budget. So, NBI will ask hundreds of millions of budget, baka billions pa, from Congress. And they will say that they are the agency in charge of investigating heinous crimes, kidnapping, murder, and kung ano-anong nangyayari sa lipunan. Tapos, ang maririnig lang nating iniimbestigahan ng NBI ngayon, yung mga dating kakampi ni Pangulong Duterte. Sa dami ng kidnapping ngayon at pagpatay, hindi natin narinig yung NBI magsalita. Yan ang ipapaimbestiga natin sa Kongreso. Why are you asking for hundreds of millions and even billions of budget as an investigating agency where in fact, we did not hear you investigate the recent kidnappings and murder of several Filipinos. Okay. Sir, I sense the anger, the disappointment from your voice. Yes. Unfortunately, we only have 5 minutes left on the show. We are about to wrap up. Just as a closing statement, is it accurate to say that there is no remorse on your part, there is no regret on your part after what happened, and that you will move forward, probably filing counter charges against the NBI for, as you mentioned, violating your privacy? Number one, I will just answer their allegation. Because if you answer their allegation, kaya nang i-prove doon na there was no intention. Yun. Number two, of course, I will file violations of the Data Privacy Act. Why would you show the address of a Filipino that you are filing a case against, tapos ang dami mong kiniklaim patungkol doon sa tao na yon? You are endangering the life of that Filipino and his family. Yun yung ordinaryong pagpapakita ng address, bawal sa batas. Yun pang
ang dami mong allegation patungkol doon sa tao na yun, tapos ipapakita mo yung address. Eh di lalo na, the intent of the law is to protect the privacy of every Filipino. Pangatlo, yung sinasabi ko sa inyo, pag nanalo ang Duterte Youth Party List, na sa tingin ko panalo naman kasi number 1 naman sa survey kahapon, lahat ng ahensya na sa tingin namin ng abuso ng kanilang kapangyarihan o hindi nila ginagawa yung kanilang core mandate, tatanungin namin sa Kongreso, bakit kayo nag-uubos ng hundreds of millions and billions of your budget not doing your real core job? Your job as the NBI, National Bureau of Investigation, imbestigahan lahat na nakikidnap. Ang daming negosyanteng Filipino-Chinese nakidnap na pala. Imbestigahan lahat ng napapatay. Katulad ng Filipino-Chinese na napatay nung isang araw, tinorture pa. Imbestigahan lahat ng nare-rape at kung ano-anong krimen sa ating bansa. Ang pinag-aaksayan ninyo ng budget ninyo at ng oras ninyo ay magpadala ng ganitong mga napakawalang kwentang kaso laban sa mga dating opisyal ng Duterte administration. During their time, nakandidato sila. In 27 days na lang, Okay. election na. Alright. That is clearly a political harassment for political candidates like us. Diba? So masabi ko sa inyo, lahat kayo, baka inutusan lang kayo. Sa tingin namin, inutusan lang kayo. Pero pagharap nyo sa Kongreso, hindi nyo masasabi na inutusan lang kayo. You will need to defend your agency and your budget on why you are spending government resources and government time Okay, doing this. Dito ho sa ano na to, dito sa 2025 papuntang 2028 taon, yung angas nitong si Tambaloslos diyan sa House of Representatives, medyo huhupa na yan, ika nga. Mawawala na yung mga kayabangan nila, yung mga kala mo kung sino sila kung umasta. Kasi karamihan sa mga yan, mawawala na ho sa House of Representatives. Kagaya nitong si Don Gonzales, ang tumatakbo ngayong kapalit niya ay yung kanyang anak. Pero huwag yung iboto yun ha, iboto nyo ho yung anak ni Tumang ha, kung taga Pampanga kayo, huwag yung, naku, yari tayo dyan. Sorry. Basta wala kayong iboboto. Bawal palang mga panya. Bura. And then, sinasabi natin dito, magbabago ang dynamics ng House of Representatives at ngayong papalapit na bagong kongreso, ika nga. Yung mga kayabangan, kaangasan ng mga congressman ngayong kasalukuyan, mawawala ho lahat ng angas nila. Dahil pagka hindi nila sinunod, ika nga, sa bagay, markado na rin naman yung mga walang yan, no? Kahit na pumunta pa sila doon sa kalaban ng administrasyong kasalukuyan, yung mga taga-suporta nitong partido o individual na pupuntahan nila, markado na ho itong mga individual na to. Kilala nyo naman ho siguro kung sino yung mga kung umasta dyan sa House of Representatives, parang may saltek. Yung iba dyan, re-electionist. Kaya ang sinasabi ho natin dito, wag ho kayong kung saang bahagi man ho kayo ng Pilipinas naroon, kung kumakandidato itong mga walang yan to, alam nyo na ho kung ano gagawin, di ba? Hindi ho tayo magbabanggit ng partikular na kandidato. Yung nabanggit natin kanina, kalimutan nyo ho yun. Ika nga, huwag nyo na kung pansinin yun, pass is pass. Importante dito, wag iboto yung mga kandidato pagka-congressman na mga palsipikado. Yun ho yun mga kababayan. Awareness. Alam naman, kilala nyo kung sino yung mga yan, yung mga may Hermes, may Rolex, diba? Kilala nyo naman yan. Maraming salamat ho mga kababayan. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Isang beses pa, mega love shoutout dito kay talagang sa malaking TV pa no? Dito kay Saul Kitain. Sir Saul Kitain, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Saludo.